May pagbabago sa andas na gagamitin para ihatid ang Poong Jesus Nazareno mula Quirino Grandstand pabalik ng Quiapo Church. Nilinis na rin ang mga kalsadang daraanan ng andas. Saksi si Ian Cruz. Alanganin ng pagkakaparada kaya pinaghahatak ng mga taga-MMDA ang mga sasakyang ito sa Tomas Morato Avenue sa Quezon City. Huli rin ang mga naka-illegal parking sa Gilmore Avenue sa San Juan, pati sa Santolan Road. 2,000 piso ang multa para sa mga unattended at illegally parked na sasakyan. Kung ang mga alternate route po natin o mga alternatibong kalsada, kung ito po ay mapupunuan ng mga obstruction, mga illegal parking, so it will defy the purpose of easing up the traffic sa ating mga major thoroughfares. Tinarget din ng Bantay sa Gabal Operations ang mga lugar na daraanan ng traslasyon ng Jesus Nazareno sa Huwebes. Walang kawala ang mga nakahambalang sa may Carlos Palanca Street sa Maynila. Nadagdagan pa ang mga natow pagdating sa Arlegui, Vergara at Nepomuceno Streets. Bukas po pag tayo ay bumalik, all out na po tayo sa ating clearing operation, wala na po tayong pagbibigyan. Lahat po na mga nakahambalang sa bangketa, kukumpiskahin na po natin at aalisin. Kasabay ng clearing operations, kinukumpuni naman ng Manila City Hall Engineering Office ang mga bitak sa bangketa. In case po kasi na pagka naapakan yan, sa dami ng tao, maaari ho siyang bumagsak, mag-collapse. Kaya po, nire-repair na natin. Isa lang ho yung matapak dyan, madapa, domino effect na po yun. Ang lahat ng ito, paghahanda para sa pista ng Poong Jesus Nazareno. Handa na ang gagamiting andas. Wala raw binago rito pero nagdagdag ng ilang improvements. Yung taas nito, nagkaroon tayo ng sunroof made of tempered glass. Para sa ngayon, pumasok din ang natural na liwanag. Mas lalo rin natin pinag-iba yung mga stainless metal na nakikita natin sa andas. Ito yung andas ng Poong Jesus Nazareno at kumpara nung last year, makikita po natin na nakaslide na yung kanyang disenyo. Dati parang pa-square itong disenyo na ito, pero ang sinasabi ng mga ihos na nakakausap natin, sinasampahan ito ng mga deboto. So yung intention nitong paslant na disenyo para hindi nga siya masampahan. At doon naman sa loob nito, mapapansin natin may mga blower sila na ikinabit kasi nung nakaraang taon ay nagka-moist itong salamin. So dahil sa mga blower na yan, sana daw ay hindi na magkaroon muli ng mga moist. Tinanggal na ho namin yung lugar na yun. We believe hindi na ho sila makakasampa sa harapan. Maging yung sa likuran ho, yung natatapakang kapiraso na 2 inches, natanggal na ho yun. Last year po ay mga around 15 hours po ang tinagal po nung posisyon. So they're hoping na this time, for this year po ay mas mapabilis po yung posisyon. Kaya iniba rin po yung design po ng andas po ngayon. At one of the factors na nakaka-delay po ng posisyon ay yung pagsampa po ng ilang mga deboto po doon sa andas. Kaya binago rin po yung disenyo ng andas. Yung wag mag-moist sa loob. Dahil meron kami mga blower na may kinabit din sila. Naglagay kami ng parang exhaust doon sa itaas. Bali 4. Ayon sa PNP, patuloy silang magbabantay sa seguridad ng Nazareno 2025. Magpapatupad sila ng no-fly at no-sail zone policies sa ruta ng traslasyon mula January 6 hanggang 10. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.